Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1196 hanggang 1201. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Rango 7 Sinaunang Diyos. Ang mga eksperto na nakikipaglaban sa ilalim ng palasyo para sa kayamanan ay naiwang tulala sa balitang ito. Bagamat ang mga sinaunang Diyos ay nasa siyam na hanay pa rin ng mga tunay na Diyos, ang katotohanan na ang pagkakaiba ng sinaunang Diyos ay nagpakita na mayroong isang malawak na agwat sa pagitan ng mga nasa itaas at nasa ibaba ng hangganan ng sinaunang Diyos. Sa mga pangunahing paksayon, ang mga sinaunang Diyos ay mga pinakamataas na dalubhasa na hindi nila maabot. Sa sandaling ito, ang Red Flame Kilin na nangunguna sa mga sinaunang karera sa Wild Ancient Secret Dimension ay isang sinaunang Diyos, at isa mula sa Blood Flame Kilin race. Ang pula at walang awa na mga mata ng Kilin ay tumama sa mga eksperto. Lahat ng nakadama ng titig nito ay naramdaman ang panginginig ng kanilang katawan, ang kanilang dugo ay nagyayelo sa kanilang mga ugat. Whoosh! Kinuha ng Unintent ang Spatial Lock Mirror at inihagis ito sa itim na kilin sa tabi ng pulang kilin. Ang kayamanan na ito ay hindi masama. Kinuha ng itim na kilin ang Spatial Lock Mirror na may ngiti sa mukha nito. Ang mga tao ng Blood Flame Kilin race ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kulay ng dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat, at ang kanilang mga katawan ay masusunog na may iba't ibang kulay ng apoy. Ang Black Flame Kilin na ito ay malinaw na nagtataglay ng mas mataas na antas ng bloodline. Gayunpaman, ang Black Flame Kilin ay mas maliit at nagkaroon lamang ng cultivation ng isang rank 4 True God. Young Master, ayusin mo. Sabi ng Red Flame Kilin. Ang 10 pangunahing paksayon na nag-aaway sa Spatial Lock Mirror ay naging lubhang madilim. Ang kanilang pakikibaka ay naging mabisyo at inilagay nila ang kanilang buhay sa linya, ngunit sa huli, inagaw ng Red Flame Kilin na ito ang Spatial Lock Mirror. Bukod dito, kapag napino na ng Black Flame Kilin ang Spatial Lock Mirror, ilalagay sila sa mas passive na posisyon. Lahat, kung hahayaan natin ang sinaunang hayop na iyon na pinuhin ang Spatial Lock Mirror, tayo ay nasa malaking panganib. Isang rank 5 True God ng Spacetime Sacred Land ang nagpadala ng mensahe sa lahat ng mga eksperto na naruroon. Tama. Bagamat maaaring mayroon silang sinaunang Diyos, iisa lang. Sagot ng isang rank 5 True God mula sa Tianian Sacred Land. Lahat ng rank 5 True Gods na naruroon, kailangan nating magtulungan para harapin itong Ancient God Expert. Kung hindi, wala tayong makukuha. Isang rank 5 True God of the Heaven Devouring Sacred Land ang nagpadala ng mensahe sa lahat ng mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Sa kasalukuyang sitwasyon, lahat ng paksayon ay kailangang magtulungan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos ay gumawa ng napakalalim na impresyon. Ang rank 5 True Gods ng 4.5 star at Peak 4 star powers ay mas mahina kaysa sa rank 5 True Gods ng 5 star powers at Sacred Lands. Higit pa rito, sila ay higit na nagmamalasakit sa kanilang sariling buhay at kita at hindi gustong makipag-away sa isang sinaunang Diyos. Sa totoo lang, kung ayaw ng lahat, tayong 3 Sacred Lands ay may mga paraan para ligtas na makaalis. Ang quasi-god sikong ng Tianian Sacred Land ay biglang nagpadala ng mensaheng ito. Ang mga salitang ito ay namangha sa lahat ng iba pang paksayon. Ito ay totoo. Ang God Realm Sacred Lands ay may napakalalim na reserba. Kahit na sila ay nakaharap sa isang eksperto sa sinaunang Diyos, maaari pa rin silang makatakas kung kinakailangan. Kung ganoon, ang mas mahihinang paksayon ang Magdarones ng kapahamakan. Unti-unti, nagkasundo ang mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang lahat ng rank 5 True Gods ay nagpasya na magsama-sama upang labanan ang sinaunang Diyos at ang mga sinaunang hayop na may rank 5 True God na antas ng lakas. Ang pakikibaka para sa kayamanan ay ibibigay sa nakababatang henerasyon at sa mahihinang mga tunay na Diyos. Siyempre, ang rank 5 True Gods ay tiyak na nakipagnegosasyon sa iba pang True Gods sa loob ng kani-kanilang paksayon para makatanggap sila ng bahagi ng mga samsam. Pagkatapos ng lahat, ang rank 5 True Gods ay nagsasagawa ng malaking panganib sa pakikipaglaban sa sinaunang Diyos upang ang iba ay masundan ang kayamanan, kaya natural na kailangan nila ng angkop na kabayaran.
Ang kanilang gantimpala ay makukuha lamang mula sa mga quasi-gods at true gods ng kani-kanilang paksayon. Whoosh! 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 Lahat ng 10 paksayon, hindi kasama ang kanilang rank 5 true gods, ay umatras. Ang iba sa rank 5 true gods ay lumipad palabas mula sa likuran. Patayin! Tila alam ng Red Flame Kilin ang kanilang iniisip at agad na sumalakay. Kahit na ito ay isang sinaunang Diyos, hindi ito magagapi. Bukod dito, ang rank 5 true gods na nagpakita dito ay nasa mas malakas na panig, lalo na ang mga mula sa sacred lands na mayaman sa mapagkukunan. Ilang rank 5 true gods mula sa mga sinaunang lahi ang dumating upang tulungan ang Red Flame Kilin. Ang natitirang mga sinaunang hayop ay sumali sa Black Flame Kilin at pumunta sa palasyo upang makipaglaban para sa kayamanan. Pumunta ka! Ang lahat ng rank 5 true gods ng Ancient Desolate Realm of Gods ay sumabak sa labanan. Boom! Bang! Pumalakpak! Ang labanan sa pagitan ng Ancient God at ng rank 5 true gods ay naging sanhi ng pagkaputla ng buong mundo. Ang mga quasi-gods at true gods na hindi nakikilahok sa labanang ito ay nararamdaman pa rin ang nakakatakot na mga alon ng intent sa kabila ng distansya. Mabuti, nakakuha na tayo ng 3 kayamanan. Ngumisi ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang isa ay nasa origin dimension nito habang ang dalawa naman ay nasa tiyan ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang hitsura ng Black Flame Kilin ay talagang isang pagpapala sa grupo ni Francis dahil ang kanilang grupo ay walang anumang rank 5 true god sa unang lugar. Hindi ko akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Labis na naantig si Little Ling sa mga pangyayaring ito. Ngayon na ang rank 5 true gods ay hindi na nakikilahok sa pakikibaka para sa kayamanan, ang paksayo ni Francis ay hindi na mukhang mahina. Dati, nakakagulo lang sila, pero ngayon, direkta na silang makakalaban ng ibang grupo para sa kayamanan. Siyempre, mayroon pa ring malaking agwat sa lakas sa pagitan nila at ng ilang makapangyarihang grupo. Scram! Ako quasi-god Heaven Swallower ay nagustuhan ang bagay na ito. Isang matangkad at kahangahangang lalaki ang malakas na sumigaw habang sinisingil niya ang ilang pilak na prutas. Boom! Bang! Bawat sampal ng kanyang mga palad ay lumilikha ng itim na puyo ng tubig na lumalamon sa layunin ng lahat ng kalapit na pag-atake. Labas sa daan. Ang mga eksperto ng Heaven Devouring Sacred Land ay sumunod sa quasi-god Heaven Swallower. Akin. Makinis na nakuha ng quasi-god Heaven Swallower ang kanyang mga kamay sa pilak na prutas. Ano sa palagay mo ang pagbibigay ng kayamanan sa isang ito? Mas malumanay ang tono ni quasi-god Sikong. Bees. Habang bumababa si quasi-god Sikong, lahat ng nakapaligid na eksperto ay agad na naapektuhan ng kakaibang lakas ng layunin. Ang kanilang mga pag-atake ay biglang naging napakabagal. Ito ang speed intent. Gulat na sigaw ng isang rank 4 true god. Maaaring pabagalin o pabilisin ng speed intent ang mga pag-atake ng isang tao na nagbibigay daan sa kanila na may palabas sa perpektong sandali. Bilang karagdagan, kung ang speed intent ay nilinang sa isang tiyak na antas, maaari pa nitong baguhin ang bilis ng mga pag-atake ng kalaban. Ang Tianian Sacred Land ay kakaiba sa God Realm Sacred Lands ng Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi nito isinaalang-alang ang bloodline kapag kumukuha ng mga alagad, binibigyang diin lamang ang makapangyarihang talento. Bukod dito, ang Tianian Sacred Land ay nagtataglay ng malawak at malalim na hanay ng mga diskarte na umaabot sa bawat posibleng paraan. Para sa kadahilanang ito, ang Tianian Sacred Land ay may lahat ng uri ng mga henyo, bawat isa sa kanila ay may kani-kanilang pinakamataas at kakaibang kakayahan. Haha, hindi kayo masyadong malakas. Ang Black Flame Kilin ay sumakay sa isang kawen ng mga sinaunang hayop. Boom! Ang Black Flame Kilin ay nag-activate ng bloodline nito, at ang lakas nito ay tumaas. Ang buong katawan nito ay napuno ng itim na apoy na walang katapusang sinusunog ang anumang mahawakan nila. Ilang rank 2 true gods ang naantig ng apoy ng Black Flame Kilin at tuluyang nilamon ang halos hindi maapula na apoy na iyon. Ang isang ordinaryong quasi-god ay nasunog pa nga ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng mga apoy na ito. Ang apoy ng taong ito ay napuno ng destruction intent. Sinukat ng Black Destruction Serpent Dragon ang Black Flame Kilin.
Ang itim na apoy ng kilin na ito ay lubos na katulad ng hininga nitong dragon ng Origin Destruction. Siyempre, kung pantay-pantay ang kanilang mga paglilinang, ang apoy ng Black Destruction Serpent Dragon ay magiging mas malakas. Whoosh! Ang isa pang hanay ng mga kayamanan ay nahulog mula sa palasyo, at lahat ng mga kayamanang ito ay may katalinuhan. Sa sandaling bumaba sila, nagkalat sila sa iba't ibang direksyon. Bees! Biglang, isang napakalaking madilim na pilak na mata na tila naka-embed sa tela ng kalawakan ay nagsimulang mabilis na gumalaw. Lunok. Ang dark silver eye ay lumipat sa tabi ng isang writing brush at biglang bumuka sa isang spatial crack na sumipsip sa brush. Buzz. Bees. Ang writing brush na ito ay isa ring spatial treasure, kaya ginawa nito ang lahat para lumaban. Pumunta ka. Dumating ang ilang eksperto ng Spacetime Sacred Land at nagsimulang gumamit ng kanilang sariling spatial powers. Boom! Itinulak ng spatial energy, sa wakas ay sinipsip ang writing brush sa spatial crack. Whoosh! Ang napakalaking silver eye ay agad na nawala. Tulad ng inaasahan ng quasi-god Yuan Kong, gumagamit ng ganoong paraan upang agawin ang kayamanan. Papuri na sabi ni quasi-god si Kong. Nagtatago sa mga anino, isang pagong na nagtatago sa kanyang shell. Quasi-god Heaven Swallower said with disdain. Siya ay orihinal na nagplano na makipag-away sa quasi-god Yuan Kong, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong magulo. Bukod dito, kahit alam niyang ginagamit ni quasi-god Yuan Kong ang Eye of Void, hindi niya kayang hanapin ang pinagtataguan ni Yuan Kong. Ang Eye of Void ay ang space intent na hinango ni quasi-god Yuan Kong mula sa Eye of Spacetime. Maaari itong lumipat sa kalawakan, na ginagawang imposibleng malaman kung saan nagtatago si quasi-god Yuan Kong. Sa sandaling ito, sa isang lugar na napakalayo mula sa transparent na palasyo, isang figure ang nagtatago sa isang lugar na walang nakikita. Napakalakas ng nakakasakit na spatial na banal na sandata. Si quasi-god Yuan Kong ay maingat na sinusuri ang writing brush sa kanyang kamay. Kahit na mayroon siyang sariling nakakasakit na banal na sandata, ang space intent na nilalaman nito ay mas mahina kaysa sa writing brush na ito. Buzz. Bees. Nagpadala si quasi-god Yuan Kong ng isang strand ng divine power at soul power sa writing brush at dahan-daang sinimulan itong pinuhin, ngunit pinanatili niya ang karamihan sa kanyang isip sa pagmamasid sa kalangitan. Ang Spacetime Robe. Siguro kung makukuha kita. Nahulog ang tingin ni quasi-god Yuan Kong sa pilak na damit na iyon sa transparent na palasyo. Isang napakaliit na bilang ng mga eksperto ng Sacred Land ang nakakaalam ng sikreto ng Spacetime Robe. Ang karamihan sa mga taong naruroon ay hindi pa nakikilala kung ano ito. Ang quasi-god Yuan Kong, bilang isa sa mga pinakamataas na henyo ng Spacetime Sacred Land, ay alam ang ilan sa mga lihim ng robe na ito. Kung makukuha ko ang Spacetime Robe, magiging mas simple ang landas tungo sa pagiging sinaunang Diyos, at tataas din ang pagkakataon kong maging Diyos Panginoon. Nadama ni quasi-god Yuan Kong ang isang napakalaking pagnanais para sa Spacetime Robe. Gayunpaman, random na lumulutang pa rin ang Spacetime Robe sa transparent na palasyo, at hindi naglakas loob si Yuan Kong na lumapit sa palasyo. Kaya, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa lumabas ang Spacetime Robe ng mag-isa. Yung Golden Eye. Sa sandaling ito, napansin ni quasi-god Yuan Kong na isang napakalaking gininto ang mata ang lumitaw sa kalangitan. Ang gininto ang mata ng langit na ito ay mas malaki pa kaysa sa kanyang mata ng walang kabuluhan, at ito ay mas nakatutok, higit pa sa pagkakaisa sa langit at lupa, at simpleng umaapaw sa kapangyarihan. Isang gininto ang mata. Ang Eye of Destruction. Ngunit paano magagamit ng Eye of Destruction ang space intent? Naging nag-iisip si quasi-god Yuan Kong. Maging ang quasi-god Yuan Kong, na noon pa man ay ipinagmamalaki ang kanyang Eye of Spacetime, ay nakaramdam ng kaunting takot nang makita niya ang gininto ang mata na ito. Mukhang may isa pang namumukod tanging henyo na nagtatago dito. Baka galing sa Tianian Sacred Land. Bulong ni Yuan Kong sa kanyang sarili. Ang Tianian Sacred Land ay mayroong lahat ng uri ng talento. Kahit na ito ay naitatag na medyo huli na, hindi ito maaaring maliitin. Maaaring malampasan pa nito ang karamihan ng God Realm Sacred Lands na binigyan ng sapat na oras. Iyan na naman ang Golden Eye. Damn it!
Miyembro ba siya ng Space-Time Sacred Land o hindi? Sa ngayon, ang gininto ang mata ay lumitaw ng ilang beses. Bukod dito, ang mga kakayahan ng GoldenEye ay napakalakas. Walang epekto dito ang mga pisikal na pag-atake. Tanging ang pag-atake ng kaluluwa ng Rank 4 True Gods ang makakaistorbo dito. Ang kayamanan na ito ay tila isang interspatial dimension. Nakalok ang mga mata ni Quasi-God Yuan Kong sa isang silver bracelet. Wala sa mga kayamanan dito ang maaaring dalhin sa mga interspatial na dimensyon, at walang oras upang pinuhin ang mga ito. Gayunpaman, kung ang isa ay makakakuha ng kanilang mga kamay sa isang banal na sandata na may interspatial dimension, kung gayon hanggat pinipino ito ng isa, maaaring ilagay ng isa ang lahat ng iba pang kayamanan dito. Buzz. Bees. Isang napakalaking dark silver na mata ang lumitaw sa ibabaw ng interspatial dimension. Muling gumagalaw si Quasi-God Yuan Kong. Isang dalubhasa na kanina pa naghahanda upang subukan ang pilak na pulseres ay napabuntong hininga sa kawalan ng pag-asa. Biglang, sa kabilang dulo ng pilak na pulseres, dahan-daang lumitaw ang isang napakalaking gininto ang mata. Ang hitsura ng dalawang mata na ito ay tila ang langit na mismo ang nagbukas ng kanilang mga mata. Dalawang magkaibang ngunit parehong nakakatakot na puwersa ang sumabog sa eksena, na napilitang bumalik ang lahat ng mga eksperto. Hindi sila nang ahas na lumaban sa langit. 1197. Ang dalawang mata na naka-embed sa langit ay parehong nakatitig sa parehong pilak na pulseres. Ang kakilakilabot na pressure na ipinalabas nila ay naging sanhi ng lahat ng mga kalapit na eksperto upang bumalik. So, ang gintong mata na ito ay hindi kabilang sa Space-Time Sacred Land. Nagulat na sabi ng Quasi-God Heaven Swallower. Nasa ilalim siya ng impresyon na ang gininto ang mata na ito ay pagmamayari ng isang tao mula sa Space-Time Sacred Land. Ngayon lang nagsimulang makipagkompetensya ang GoldenEye na ito sa Quasi-God Yuan Kong's Dark Silver Eye na napagtanto niyang nagkakamali siya. Ang ibang mga eksperto na nakikipaglaban para sa kayamanan ay nag-iisip na pareho sa Quasi-God Heaven Swallower. Dahil ang gininto ang mata na ito ay hindi kabilang sa isang henyo ng Space-Time Sacred Land, kung gayon kanino ito? Sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya para sa kayamanan laban sa Quasi-God Yuan Kong ng Space-Time Sacred Land? Tanong ng isang henyong Quasi-God na may gulat sa mukha. Sino ito? Sino ang nang-ahas na kalabanan ng Quasi-God Yuan Kong ng Space-Time Sacred Land? Ungol ng isang tunay na Diyos ng Space-Time Sacred Land. Gayunpaman, talagang wala siyang pakialam sa lahat. Si Quasi-God Yuan Kong ang pinakamalakas na Quasi-God ng Space-Time Sacred Land, na may lakas ng Rank 4 True God. Ang gininto ang mata na ito ay sadyang nagpapakamatay para hamanin siya. Whoosh! Ang pilak na mata ay biglang nagbukas ng spatial na landas, na nagbigay ng isang malakas na kaakit-akit na puwersa sa pilak na pulseres. Bees. Ang gininto ang mata ay lumikha ng isang puyo ng tubig na nagpakawala ng isang alon ng eye intent sa pilak na pulseres. Whoosh! Whoosh! Tumugon ang pilak na mata sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga spatial na anino na pumuno sa kalangitan. Bees. Habang ang mga spatial shadow na ito ay humampas sa ripple ng eye intent, ang space intent na bumuo sa vortex ay nagulo. Ang lahat ng iba pang mga eksperto na nakikipaglaban para sa kayamanan sa paligid ay naapektuhan din ng Dark Silver Eye, na naging walang kakayahang gumamit ng space intent. Haha, si Quasi-God Yuan Kong ay may napakalakas na Eye of Space-Time Bloodline. Hihiin mo lang ang sarili mo sa pakikipaglaban sa kanya. Isang grupo na dati ay nakikipaglaban sa gininto ang mata sa kayamanan ay nagsimulang tuyain at kutsain ito. Ang space intent ni Quasi-God Yuan Kong ay umabot na sa level 4. Ang gininto ang mata na ito ay wala sa isip kung sa tingin nito ay maaari itong magnakaw ng kayamanan mula mismo sa ilalim ng Eye of Void. Isang tunay na Diyos mula sa Space-Time Sacred Land ang tinuya. 200,000 li sa ilalim ng lupa, nagbigay ng nakakahiyang ngiti si Francis. Hindi talaga gustong makipag-away ni Francis kay Quasi-God Yuan Kong, ngunit gusto rin niyang maranasan ang kapangyarihan ng Eye of Space-Time.
Kaya, ginawa niya ang Eye of Heaven na lumaban kay Yuan Kong para sa kayamanan. Ang space intent ni quasi-god Yuan Kong ay umabot sa isang walang katotohanan na antas. Walang silbi ang aking void snatching laban sa kanya. Mamulong si Francis sa pag-unawa. Makikipaglaro pa ako sa kanya ng kaunti pa. Biglang ngumiti si Francis. Dahil wala pa ring ideya ang lahat kung sino ang lumalaban sa quasi-god Yuan Kong, maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang paglalaro nitong Eye of Void. Whoosh! Whoosh! Sa hangin, ang spatial crack sa gitna ng Silver Eye ay nagpalakas sa kaakit-akit nitong puwersa, na hinayla ang pilak na Pulse Ares. Biglang, ang gininto ang mata ay nagsimulang kumalusko sa lilang kidlat habang ang isang nakakatakot na eye intent ay nagsimulang magtipon sa paligid nito. Kakrak! Isang ginto at purple na kidlat apoy, na puno ng kapangyarihan ng Destructive Tribulation Lightning, ang sumabog sa Silver Eye. Buzz! Bees! Ang pilak na mata ay nanginginig, kumikislap sa pagitan ng ilusyon at katotohanan, at ang spatial na landas sa gitna nito ay sapilitang isinara. Napakalakas ng Eye Bloodline Technique. Itinuon ni Yuan Kong ang kanyang mga mata. Ang Eye of Void ay isang space intent na hinango niya mula sa Eye of Space-Time. Ito ay puno ng kanyang layunin, ibig sabihin, ang mga pag-atake ng kaluluwa ay epektibo laban dito. Ang mga mata ng taong ito ay hindi sanay sa space intent, ngunit sanay sila sa pag-atake ng kaluluwa. Bulong ni Yuan Kong sa kanyang sarili. Kabaligtaran ni Francis, ang quasi-god Yuan Kong's Eye of Space-Time ay mahusay sa space intent ngunit mahina sa pag-atake ng kaluluwa. Buzz! Bees! Sa kalangitan, ang madilim na pilak na mata ay biglang tumigas. Malinaw na seryoso na ngayon si quasi-god Yuan Kong, lahat ng atensyon niya sa labanang ito. Bees! Swoosh! Ang space intent ay dumaloy sa Silver Eye, na bumubuo sa isang matalim na spatial na gilid na hiniwa sa Golden Eye. Si quasi-god Yuan Kong ay nagsimula na sa kanyang counterattack. Ang mga spatial edge na iyon ay madaling makapatay ng rank 3 True God. Isang dalubhasa sa tunay na Diyos na naalarma. Swish! Ang mga spatial na gilid ay dumaan mismo sa Golden Eye. Buzz! Bees! Ang tanging epekto nito sa gininto ang mata ay ang bahagyang panginginig nito. Wala itong gaanong epekto sa gininto ang mata na iyon. Isang quasi-god ay sumigaw sa alarma. Ang gininto ang mata at ang pilak na mata ay magkaiba ang pagkakagawa. Ang gininto ang mata ay pangunahing binubuo ng kapangyarihan ng kaluluwa, kaya ang pisikal na pag-atake ay hindi masyadong makakasira dito. Isang rank 4 True God ng Space-Time Sacred Land ang agad na naobserbahan. At sa kanyang pananaw, ang gintong mata ay higit na naaayon sa mundo. Ang mga uri ng pag-atake ng space intent ay nakakaapekto lamang sa kaluluwa, kaya maaari lamang silang magdulot ng bahagyang pinsala sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Francis. Ang mga depensa ng kanyang kaluluwa ay napakalakas, kaya ang maliit na pinsalang ito ay halos hindi nakarehistro. Nang makita na ang kanyang mga pag-atake ay nakagawa ng kaunting pinsala sa gininto ang mata, si quasi-god Yuan Kong ay nagsimulang mag-circulate muli ng kanyang space intent. Buzz! Bees! Ang Silver Eye ay naging sanhi ng pag-vibrate at panginginig ng espasyo sa paligid. Ang isang makamulto na imahe ay tila naglayer sa hangin, na nagiging sanhi ng espasyo sa lugar na maging lubhang hindi matatag. Dapat gumana ang hakbang na ito. Bulong ni Yuan Kong sa kanyang sarili. Ang gininto ang mata ay naka-embed sa kalawakan, kaya gagamitin niya ang space intent upang gawing hindi matatag ang lahat ng espasyo sa lugar. Sa ganitong paraan, hindi mapapanatili ng gintong mata ang posisyon nito. Hey! Hindi rin ako magalang. Natural na alam ni Francis kung ano ang ginagawa ni quasi-god Yuan Kong. Gayunpaman, ang Eye of Heaven ni Francis ay lubos na naaayon sa Ancient Dream Realm. Ito ang mundo ni Francis, at kahit na ang quasi-god Yuan Kong ay mag-destabilize sa nakapalibot na kalawakan, ang Eye of Heaven ni Francis ay makakatayo pa rin ng matatag. Sa karamihan, ang kapangyarihan nito ay bababa ng kaunti. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye.
Ang gininto ang mata ng langit ay nagsimulang kumalusko sa mapangwasak na mga arko ng puti at gintong kidlat. Kakrak! Isang bola ng lilang kidlat apoy ang lumabas sa gininto ang mata. Kaluskos! Hiss! Sa isang iglap, ang madilim na pilak na mata ay sinalakay ng Tribulation Lightning. Ang mapangwasak na kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay dumaan sa Eye of Void upang direktang tumama sa kaluluwa ni Quasi-God Yuan Kong. Og! Napaungol si Quasi-God Yuan Kong, ang dumadagandong na pag-atake sa kanyang kaluluwa na naging sanhi ng kalahating pagpikit ng kanyang mga mata sa sakit. Kasabay nito, nawala ang pilak na mata sa langit. Ito ay talagang walang silbi. Si Quasi-God Yuan Kong ay nabigla. Ang kanyang malawakang destabilisasyon ng espasyo ay tila walang nagawa sa gininto ang mata. Pagkatapos noon, talagang nakakatakot ang soul attack mula sa kanyang kalaban. Bees! Ang lakas ng hangin at kidlat ay nagngangalit sa paligid ng gininto ang mata na parang ipinapahayag ang tagumpay nito. Swish! Sinipsip ng isang ripple ng eye intent ang silver bracelet. Ano? Natalo si Quasi-God Yuan Kong. Napatulala ang mga tao sa space-time sacred land. Sa sagupaan sa pagitan ng dalawang eyes of space transference, hindi inaasahang natalo si Quasi-God Yuan Kong. Paano kaya iyon? Mas malakas pa ba ang gumagamit ng Golden Eye kaysa kay Yuan Kong? Naniniwala sila na ang laban na ito ay tiyak na tagumpay para kay Yuan Kong, kaya walang sino man sa kanila ang nakialam, ngunit ang resulta ay ganap na binawi ang kanilang pangunawa sa mundo. Kawili-wili. Nakatitig si Quasi-God si Kong sa Eye of Heaven at nagbigay ng isang malalim na ngiti. Nagawa nitong manalo laban sa isang tagapagmana ng isa sa 8 Great God Eyes, ngunit tila hindi ito isa sa 8 Great God Eyes. Sino lang ang nasa likod ng Golden Eye na ito? Lumiwanag ang malalamig na liwanag sa mga mata ni Quasi-God Heaven Swallower, ngunit wala siyang napansin habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Kahit na ang isang paligsahan sa pagitan ng dalawang mata ay hindi maaaring gamitin bilang isang kinatawan ng buong lakas ng isang tao, para sa kalaban na talunin ang Quasi-God Yuan Kong sa mga diskarte sa Eye Bloodline ay sadyang hindi ka panipaniwala. Tulad ng inaasahan ng Ninth God Eye. Natural na napansin ng Black Destruction Serpent Dragon ang paligsahan sa pagitan ng dalawang mata, ngunit hindi inaasahan na mananalo si Francis sa laban na ito. Tagumpay. Si Francis ay nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti. Bagamat nanalo si Francis, hindi ito nangangahulugan na kalaban niya si Quasi-God Yuan Kong. Pagkatapos ng lahat, sa Ancient Dream Realm, ang Eye of Space Transference ni Francis ay maaaring gumamit ng Eye Bloodline technique sa kanilang pinakamataas na antas ng kapangyarihan, ngunit ang Eye of Space-Time ay walang parehong espesyal na awtoridad. Bilang karagdagan, ang pagiging kapaki-pakinabang ng Eye of Space-Time ay mas maliwanag sa larangan ng digmaan. Ang kadalubhasaan nito ay sa pagkontrol at paggamit ng kapangyarihan ng espasyo, hindi ng Eye Bloodline techniques. Sinimulan ni Francis na pinuhin ang interspatial dimension na ang natitirang bahagi ng kanyang isip ay nakatuon sa pagmamasid sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon at paggamit ng Eye of Heaven para magnakaw ng mas maraming kayamanan. Ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ay mayroong rank 4 True God Little Ling sa hanay nito, kaya hanggat hindi sila nakakaharap ng napakalakas na grupo, talagang ligtas sila. Ang paggamit ni Francis ng Eye of Heaven ay hindi direktang makakatulong sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Pagkatapos nitong sagupaan ng Space Transference Eyes, wala nang pangalawang sagupaan. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang isyu ng araw ay ang pagkuha ng mga kayamanan, hindi nakikipaglaban hanggang sa kamatayan sa isang panandaliang pagsiklab ng galit. Gayunpaman, habang ang gininto ang mata ay gumagalaw, ang lahat ay naging mas mousy sa sino lang ang Panginoon nito. Magnakaw ng mga kayamanan ng Golden Jade Race. Ang boses ni Francis ay umalangaw-ngaw sa mga kaluluwa ng grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Naiintindihan. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang tanging rank 5 True God ng Golden Jade Race, si Trevor, ay nakikipaglaban sa Red Flame Kilin.
Ang pinakamalakas na miyembro na natitira sa grupo ng Golden Jade Race ay ang rank 3 True Gods lamang. Sa sandaling ito, ang Golden Jade Race ay nakikipaglaban sa dalawang iba pang grupo sa isang picture scroll. Ang scroll ng larawan ay paminsan-minsan ay magpapalabas ng ilang mga tanawin na magiging sanhi ng paglubog ng mga tao sa isang ilusyon na mundo. Nakuha ko. Sa huli, lahat ng tatlong partido ay lubhang nasugatan, at ang Golden Jade Race ay lumabas na may hawak na scroll ng larawan. Ang dalawang iba pang grupo ay nagsama-sama sa pagtugis. Tumakbo. Matapos makuha ang picture scroll, nagpa siya ang Golden Jade Race na talunin ang pansamantalang retreat. Pipino muna nila ang pag-scroll ng larawan at pagkatapos ay ipasok muli ang pakikibaka. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, hinarang ng grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ang kanilang landas. Saan ka pupunta? Galit na umungal ang Black Destruction Serpent Dragon, ang pressure ng nakakatakot na bloodline nito na naging dahilan upang manginig ang lahat ng miyembro ng Golden Jade Race. Ikaw kasi. Ang mga tao mula sa Golden Jade Race ay natural na nakilala ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa pagharang ng Black Destruction Serpent Dragon sa grupo ng Golden Jade Race, mabilis na nakahabol ang dalawa pang paksayon. Patayin. Agad na inatake ng tatlong panig ang grupo ng Golden Jade Race. Natural na hindi ginamit ng grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ang buong lakas nito, at kahit na hindi sinasadya, ay inatake nito ang dalawa pang grupo. Sa huli, ang Golden Jade Race ay dumanas ng matinding casualty, ang iba pang dalawang grupo ay bumuti ng kaunti, at ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ay maayos na nakakuha ng picture scroll. Damn! Galit na galit si Quasi Godlock. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi niya sana sinaktan si Francis. Brerum. Biglang nagsimulang manginig at manginig ang transparent na palasyo sa ibabaw ng ulo ng lahat. Boom! Sa loob ng palasyo, apat na kayamanan na nagniningning na may maningning na liwanag at puno ng katalinuhan ang lumilipad ng walang pag-iingat sa paligid, na bumabagsak sa mga dingding. Isa sa mga kayamanang ito ay ang space-time robe. Naunawaan ng lahat na ang apat na kayamanang ito ang pinakamahalaga sa palasyo. Isang napakaliit na bilang ng mga tao ang nakilala ang isa o dalawa sa mga kayamanang ito, ngunit hindi nila ito aaminin. Ang bawat isa sa kanila ay nakapili na ng isa sa mga kayamanang ito bilang kanilang pangwakas na layunin. Boom! Create! Nadagdagan ang mga bitek sa palasyo, at tila malapit ng magkawatak-watek. 1198. Deep underground, natapos ni Francis ang pagpino sa pilak na pulseres na ninakaw niya kay Quasi-God Yuan Kong. Pagkatapos maisuot ang pilak na pulseres, inilagay ni Francis ang lahat ng iba pang kayamanan na kinuha niya dito. Whoosh! Si Francis ay lumabas sa lupa. Ang patuloy na paggamit ng Eye of Heaven ay nagdulot ng mabigat na pasanin kay Francis. Kung naubos niya ang lahat ng kanyang kaluluwa at ay bloodline energy, hindi na niya magagamit ang God's Spiritual Eye. Swish! Binuksan ni Francis ang isang pares ng gininto ang pakpak at lumipad patungo sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. I-save ang iyong lakas. Maghanda upang labanan ang kayamanan. Ang boses ni Francis ay umalangaw-ngaw sa kanilang isipan. Tumango silang lahat. Sila ay orihinal na naniniwala na ang pagkuha ng kanilang mga kamay sa isa o dalawang kayamanan ay magiging disente, na walang sinuman sa kanila ang nag-iisip tungkol sa paghabol sa pinakamahalagang kayamanan ng transparent na palasyo. Gayunpaman, ang pagdating ng Red Flame Kilin ay pumipigil sa lahat ng Rank 5 True Gods, pinapantayan ang playing field para sa maliit na koponan ni Francis at pinapayagan silang umani ng mas masaganang ani. Nagkaroon na rin sila ng pagkakataong lumahok sa pakikibaka para sa mas mahalagang kayamanan. Sa ngayon, masasabi ng lahat na ang transparent na palasyo sa itaas ay maaaring masira anumang oras. Kapag dumating ang oras na iyon, lahat ng mga kayamanan ay mahuhulog. Ang koponan ni Francis ay nakihalo sa karamihan, paminsan-minsan ay nakikipaglaban sa mas mahihinang grupo para sa kayamanan.
Walang sino man sa kanila ang gumamit ng kanilang buong lakas, at sila ay magpapahinga para mabawi ang lakas na kanilang ginamit. Sa mga laban na ito, hindi ginamit ni Francis ang kanyang mata. Maaari siyang umasa sa Sacred Lightning Body at Lightning Fire Obliteration para durugin ang isang average na rank 2 True God. Big bro, nakita ko si Francis. Biglang nakita ni Howard ang kalapit na si Francis at napalingon sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki sa gulat. Ang Blue-Scaled Race ay orihinal na walang anumang plano na makipaglaban para sa kayamanan dito, ngunit bago ang pagbubukas ng transparent na palasyo, ang grupo ni Howard ay bumangga sa isa pang grupo mula sa kanilang lahi. Isang rank 4 True God ang nasa grupong ito, kaya nagpa siya ang Blue-Scaled Race na pumunta at subukan ang kanilang kapalaran. Ang kanilang koponan ay may higit pa kaysa sa karamihan, at sa paglayo ng rank 5 True Gods, nakuha nila ang ilang mga banal na armas at kayamanan. Quasi-God Leroy, nandoon si Francis. Agad na bumaling ang magkapatid na Ho kay Quasi-God Leroy. Ang magkapatid na Ho ay walang katayuan sa kanilang koponan, kaya maaari lamang silang umasa sa Quasi-God na si Leroy. Dati nang tumaya si Leroy ng 3 galaw kay Francis, at nakaranas siya ng malungkot na pagkatalo. Bilang resulta, mas gusto ni Quasi-God Leroy na patayin si Francis kaysa sa magkapatid na Ho. Haha, ang batang yun talaga. Ang Quasi-God na si Leroy ay nagbigay ng mabangis na ngiti, na umaagos na may layuning pumatay. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga eksperto ng kanyang grupo. Sa mga Quasi-God experts sa team, walang sinuman maliban kina Carla at Mindy ang nang-ahas na suwayan si Quasi-God Leroy. Bukod dyan, ang malaking bahagi ng mga dalubhasa sa tunay na Diyos ay tumayo din sa panig ni Quasi-God Leroy. Sa huli, nagpa siya ang koponan mula sa Blue-Scaled Race na salakayin ang grupo ni Francis. Kayong dalawa. Nabubuhay sa isang partido habang tinutulungan ang isa. Isang ranggo 3 tunay na Diyos na isinumpa. Natural na tinutukoy niya sina Carla at Mindy. Patayin silang lahat. Sabi ng rank 4 True God of the Blue-Scaled Race, ang kanyang mga mata ay parang 2 blok ng yelo. Whoosh! Whoosh! Ang 16 na eksperto ng Blue-Scaled Race ay umahan ng may galit na galit patungo sa koponan ni Francis. Ang Blue-Scaled Race. Tumakbo. Napansin na ni Francis ang kanilang kakaibang galaw. Masyadong maraming tao ang Blue-Scaled Race, at mayroon pang ang rank 4 True God. Natural na ayaw ni Francis na magkaroon ng direktang komprontasyon sa kanila. Swoosh swoosh. Mabilis na nagsimulang tumakas ang grupo ni Francis. Si Little Ling, ang Black Destruction Serpent Dragon, at si Francis ang pinakamabilis, na sinundan ng nakaasul na Elder at si Wilfred, at panghuli si Winfred sa pinakadulo. Siyempre, medyo mabilis pa rin si Winfred. Mas mabagal lang siya kumpara sa ibang grupo. Swish! Swish! Saan ka tumatakbo? Ang rank 4 True God ng Blue-Scaled Race at ang maliit na bilang ng mga eksperto ay humiwalay sa iba pang grupo, dahan-daang naabutan si Francis. Samantala, malayong naiwan ang karamihan sa grupo. Dahil si Carla at Mindy ay 2 sa mga mahihinang miyembro ng grupo at hindi nila gustong habulin si Francis noong una, huminto sila sa kalagitnaan. Francis, masunuring tanggapin ang iyong kamatayan, at maaari kong palayain ang iba pang mga tao sa iyong grupo. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni Quasi-God Leroy. Ang ibang mga eksperto ng Blue-Scaled Race ay tumango. Napakaganda ng plano ni Quasi-God Leroy. Kapag nahaharap sa kamatayan, kahit na ang mga taong may pinakamagagandang relasyon ay maaaring mag-isip ng pagtataksil. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang bawat miyembro ng grupo ni Francis ay kumilos na parang hindi nila narinig ang mga salitang ito, ang kanilang bilis ay hindi bumabagal kahit kaunti. Whoosh! Whoosh! Sa pagtugis na ito, unang nakarating sa koponan ni Francis ang pinakamabilis na 6 na miyembro ng Blue-Scaled Race. Mamatay! Agad na inatake ng rank 4 True God si Winfred na nasa pinakalikod ng grupo. Swish! Isang napakalaking asul na espada ang humampas pasulong, ang gilid nito ay umaalon-alon ng mga nakakagulat na alon. Sa di kalayuan, tila tsunami ang laslas na ito na balot at lalamunan lahat.
Whoosh! Biglang tumalikod si Little Ling at umatake. Kaboom! Napuno ng asul at lila na apoy ang kalangitan, na naging isang napakalaking lambat ng apoy. Boom! Bang! Pumalakpak. Nagsagupaan ang apoy at tubig, at na-neutralize ang pag-atake ng rank 4 True God. Si Milady ay kasing ganda ng isang bulaklak at medyo malakas din. Bakit hindi magtrabaho kasama ang blue-scaled race? Ang mapanlin lang na mga mata ng isang rank 3 True God mula sa blue-scaled race ay dumaan sa kaakit-akit na figure ni Little Ling. Ngunit pagkatapos, lahat ng 6 na miyembro ng blue-scaled race, kabilang ang rank 4 True God, ay nagulat sa pagkabigla. Lahat ng team ni Francis ay biglang tumalikod at nagsimulang salakayin sila. Little Ling, Winford, kayong dalawa ay humarap sa rank 4 True God. Ang Black Destruction Serpent Dragon at ako ay mabilis na papatayin ang isang rank 3 True God. Ang iba sa inyo, pigilin ang natitirang blue-scaled race. Inilabas ni Francis ang kanyang mga utos sa sandaling nagsimula silang lumipat. Sa 6 na miyembro lamang ng blue-scaled race na kasalukuyang naroroon, ang panig ni Francis ay nagkaroon ng pagkakataon na manalo. Sa pamamagitan ng labanang ito, maaari pa nilang ganap na ibalik ang tubig sa blue-scaled race. Swoosh swoosh! Mabilis na sumama si Francis sa Black Destruction Serpent Dragon sa pag-converging sa isang rank 3 True God. Kumapit lang. Isang itim na metal na espada ang lumitaw sa kamay ni Francis, ang nabagong Ancient God Seal. Mamatay! Ginamit ni Francis ang Lightning Fire Obliteration para gumawa ng mapanirang Golden Energy Slash. Pagsira ng Dragon Blast. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakalat ng Origin Destruction Energy nito at ginamit ang pinakamalakas nitong galaw. Boom! Bang! Pumalakpak. Ang mga dumadagandong na hampas mula sa pares na ito ay nag-iwan sa rank 3 na tunay na Diyos na walang oras upang mag-react. Patayin. Ang makapangyarihang katawan ni Francis at ng Black Destruction Serpent Dragon ay isinantabi ang lahat ng iba pa upang salakayin. Flame Slicer. Ikinawi ni Little Ling ang kanyang mga kamay, nagpadala ng hindi mabilang na mga thread ng apoy na lumilipad patungo sa rank 4 True God. Isang walang kabuluhang trick. Ang blue-scaled race rank 4 True God ay iwinagayway ang kanyang espada, nagpakawalo ng hiwa pagkatapos ng hiwa ng napakalaking asul na alon. Whoosh! Sinalakay ni Winford ang rank 4 True God mula sa gilid. Isang quasi-god lang. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang ranggo ng 4 na tunay na Diyos ay bamaantong hininga sa panunuya. Ang isang mahinang quasi-god ay hindi man lang makakasira ng isang buhok sa kanyang katawan. Swish! Biglang lumitaw ang isang napakaitim na staff sa kamay ni Winford, at agad na nagdilim ang paligid. Ito ang Death Energy. Nanlamig ang katawan ng rank 4 True God nang maramdaman niya ang isang mortal na banta mula sa masamang aura na iyon. Black Hole of Death. Hinawakan ni Winford ang Staff of Death Curse habang pinapagana niya ang Eye of Death. Swish! Ang staff ng Death Curse at ang Eye of Death ay umalangaw-ngaw sa isa't isa, naglabas ng itim na ambon na sumasabog ng masamang enerhiya at layunin. Boom! Nahuli sa kawalan, ang rank 4 True God ay nilamon ng itim na ambon. Boom! Ang itim na ambon ay agad na nag-transform sa isang black hole na nagsimulang sumipsip sa kaluluwa at sigla ng rank 4 True God. Boom! Kinailangang sunugin ng rank 4 True God of the Blue-Scaled Race ang kanyang divine power, na sumabog na may kahangahangang intent energy para maka-address siya. Ang isa sa rank 4 True God na braso ay ganap na nilamon ng black hole, na lubhang napinsala ang kanyang katawan at kaluluwa. Bilang karagdagan, naramdaman din niya na ang kapangyarihan ng isang hindi mahahawakang sumpa ay sumasagi sa kanyang katawan. Anong klaseng kapangyarihan ito? Namutla ang rank 4 True God habang nakatingin sa takot kay Winford. Gayunpaman, inalis na ni Winford ang Staff of Death Curse. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na sandata na may katulad na kalidad ng pinakamataas na kayamanan sa transparent na palasyo. Hindi ito maaaring ilantad ng walang ingat sa mga tagalabas. Sa ibang lugar, tinapos ni Francis at ng Black Destruction Serpent Dragon ang rank 3 True God.
2 segundo lang ang lumipas. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, dumating sa wakas ang iba pang eksperto ng blue-scaled race. Paano naging ganito? Natigilan si Howard. Pagdating nila, nakita nila na ang kanilang rank 4 True God ay nawalan ng braso at isa sa kanilang rank 3 True Gods ay napatay. Samantala, ang grupo ni Francis ay muling nagtipon, ang kanilang mga ekspresyon ay nabuo habang sila ay nakaharap sa blue-scaled race. Wala sa kanila ang tumatakbo, at wala sa kanila ang tila nataranta. Tara na. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkapatas, ang ranggo ng 4 na tunay na Diyos ay biglang sumigaw ng utos na ito sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Ang kanyang mga pinsala ay hindi kasing simple ng isang nawalang braso. Parehong sinisira ang kanyang kaluluwa at sigla ng death intent. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng isang sumpa ay bumabagabag din sa kanya. Ang kanyang katawan ay kasalukuyang nasa napakahirap na kalagayan. Kung hindi siya agad nagsimula ng paggamot, ang kanyang mga pinsala ay lalala. Bukod dito, medyo natatakot pa rin siya sa banal na sandata na ginamit ni Winford. Bilang karagdagan, ang mga kayamanan ng transparent na palasyo ay maaaring lumitaw anumang oras. Kailangan niyang mabawi ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang makasali pa rin siya sa darating na labanan. Hindi natin sila papatayin. Si Quasi-God Leroy ay natigilan ng hindi makapaniwala. Ang rank 4 God of the blue-scaled race ay talagang lumiit pabalik. Ano lang ang nangyari kanina? Ang ranggo ng 4 na tunay na Diyos ay galit na bumantong hininga, at ang enerhiya ng mundo ay agad na bumagsak kay Quasi-God Leroy. Tumpak tambol. Napaatras si Quasi-God Leroy ng 2 hakbang, at pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at tumahimik. Brerum. Sa mismong sandaling ito, ang transparent na palasyo sa kalangitan ay sumabog. Kaboom! Isang malakas na spatial storm ang dumaan sa lugar, na naging sanhi ng pag-ikot at pag-ikot ng mundo. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto na nakikipaglaban para sa kayamanan ay nabigla. Maging ang Red Flame Kilin at ang rank 5 True Gods na nakikipaglaban sa malayo ay huminto sandali. Thwish! Ilang pilak na bola ng liwanag ang tumalon mula sa spatial na bagyo. Ang katotohanan na ang mga kayamanang ito ay lumitaw ng hindi nasaktan mula sa mapanirang spatial na bagyo ay patunay ng kanilang kalidad. 4 sa kanila ang namumukod tangi sa iba, na naglalabas ng mga kahangahangang alon ng kapangyarihan. Kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay lumitaw. Agad na natuwa ang maliliit na grupo sa ibaba. Ang space-time robe. Itinuon ni Quasi-God Yuan kung ang kanyang mga mata sa isa sa mga nakasisilaw na bagay, ang maitim na pilak na damit. Ang Heaven Yuan Stone Disc. Ang Quasi-God Sikong ng Tianian Sacred Land ay nakatutok din sa isang kayamanan. Ito ay isang sinaunang kulay abo na bato na disk, ang ibabaw nito ay natatakpan ng malalim at malabo na mga inscription. Hindi maganda, lumitaw na ang mga kayamanan. Ang rank 4 True God of the blue-scaled race ay lalong nagalit. Para sa kapakanan ng pribadong sama ng loob ni Quasi-God Leroy, siya ay nasugatan ng husto at malamang nawala ng anumang pagkakataong makuha ang mga kayamanang iyon. Guru, alin ang dapat nating subukan? Agad na tanong ng Black Destruction Serpent Dragon, tumitibok ang puso nito. Alam lang ng Black Destruction Serpent Dragon na mayroong 4 sa mga kayamanang ito na mas mahalaga kaysa sa iba, ngunit wala siyang nakilala kahit isa sa mga ito. 1199. Maghintay at tingnan natin, sagot ni Francis pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Hindi makukuha ni Francis ang kanyang mga kamay sa isang kayamanan dahil lang sa gusto niya ito. Natural na kailangan niyang pumili ng mas madaling mga target. Susubukan niyang ipaglaban ang alinmang kayamanan na may pinakamagandang pagkakataon na makuha niya. Maliban sa 4 na pangunahing kayamanan, ilang mga kayamanan sa antas ng Spatial Lock Mirror ang bumaba din sa batch na ito. Tara na. Mabilis na umalis ang rank 4 True God of the blue-scaled race kasama ang kanyang grupo.
Hindi niya tadhana na makakuha ng alinman sa pinakamahalagang kayamanan, ngunit ang mga kayamanang iyon na may mababang ranggo ay napakahalaga pa rin sa isang tulad niya. Whoosh! Whoosh! Sa isang iglap, 70% ng mga koponan ang umangkas sa hangin. Ang karamihan sa kanila ay hinahabol ang apat na pangunahing kayamanan, na ang mas maliliit na koponan ay kinikilala na wala silang pagkakataon at hinahabol ang mas mababang mga kayamanan. Ang isang maliit na bilang ng mga koponan ay nagpasya na manood na lang sa ngayon. Anong antas ng banal na sandata ito? Isang maliit na grupo ang walang ingat na lumapit sa isang mahabang pilak na espada. Mula sa malayo, naramdaman nila ang makapangyarihang mapangwasak na lahat ng sword intent sa silver sword na ito. Thwish! Ang pilak na espada ay biglang tumalikod at nagsimulang dumiretso sa grupong ito. Nang iikot ng espada ang dulo nito patungo sa grupo, naramdaman ng lahat ng miyembro na napunta sila sa mundo ng mga espada, ang hangin sa paligid ay puno ng sword intent. Swish! Sa isang silver flash, ang espada ay tumago sa kalawakan at lumitaw sa harap mismo ng grupo. Swoosh! Habang lumipad ang espada, 5 eksperto sa grupo ang nahati sa 2 katawan at kaluluwa at bumagsak sa lupa. Ang mga nakaligtas ay nakatayong nagyelo sa pagkabigla, na walang lakas ng loob na gumalaw ng isang kalamnan. Ang eksenang ito ay tinakot din ang lahat ng iba pang grupo na nagbabalak na lumapit sa espada. Isang magandang espada. Isang kislap ng liwanag ang dumaan sa mga mata ni Quasi-God Heaven Swallower. Ang gayong nakakatakot na espada ay natural na isang perpektong tugma para sa kanya. Thwish! Kahit na napatay ang 5 tao, hindi umalis ang pilak na espada. Nagpatuloy ito sa walang tigil na paglipad na parang hinahamon ang mga tao sa ibaba. Tulungan mo akong makuha ang espadang iyon. Inutusan ng Quasi-God Heaven Swallower ang mga eksperto ng Heaven Devouring Sacred Land. Ang God Realm Sacred Lands ay may napakalalim na reserba ng mga mapagkukunan, at lahat sila ay natural na nakarating sa lihim na dimensyong ito na handa ng sapat. Gayunpaman, kahit na kailangan nilang maging maingat sa isang napakalakas na espada. Sa ibang lugar, sinusubukan ng Tianian Sacred Land at ilang iba pang grupo na makuha ang Greystone Disc. Gayunpaman, sa tuwing nakakakuha sila sa loob ng 100 zang ng Stone Disc, tatakbo sila sa isang spatial barrier. Ang mga mahiwaga at sinaunang salita ay kumislap sa ibabaw ng spatial na hadlang na ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga salitang ito makakalapit ang isang tao sa Heaven Yuan Stone Disc. Sabi ni Quasi-God si Kung na may bahagyang madilim na ekspresyon. Medyo pamilyar siya sa mga salitang ito, ngunit nababasa lang niya ang mga ito. Ang tunay na pag-unawa sa kanilang mga nilalaman ay isang tunay na mahirap na gawain. Subaybayan ang kayamanang ito. Itinuro ni Quasi-God Yuan Kung ng Spacetime Sacred Land ang Spacetime Robe habang nag-utos. Swish! Swish! Ang Spacetime Robe ay kumikinang sa hangin habang lumilipad dito at doon, walang makalapit dito. Gayunpaman, kung ihahambing sa iba pang mga kayamanan, ang panganib ng paghabol sa Spacetime Robe ay ang pinakamababa. Gagawin namin ang aming layunin na ang pilak na damit sa ngayon. Matapos pagmasdan ang sitwasyon ng ilang sandali, nagpadala si Francis ng mensahe sa iba pang miyembro ng kanyang grupo. Si Francis ay hindi gumamit ng mga espada, kaya ang pilak na espada ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Para sa gray na disc, hindi malalampasan ni Francis ang pagsubok na ipinakita nito. Ang isa pang kayamanan ay isang bola ng violet na apoy na nagninanga sa hangin. Ang kayamanan na ito ay maaaring angkop para kay Francis, ngunit ang Black Flame Kilin ay nakatutok dito. Ang Black Flame Kilin at ang mga sinaunang hayop na kasama nito ay mas malakas kaysa alinman sa 3 Sacred Lands. Masyadong malaki ang panganib, kaya sumuko si Francis sa kayamanang iyon. Ang natitira lang nitong damit na pilak. Sa pananaw ni Francis, ang pilak na damit na ito ay maaaring ang pinakamahalaga sa lahat ng 4 na pangunahing kayamanan. Bukod dito, ang pilak na damit na ito ay tila hindi masyadong agresibo. Ang tanging nagawa nito hanggang ngayon ay kumislap sa hangin habang umiiwas sa pagtugis ng lahat. Whoosh! Whoosh!
Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon at ang iba pa ay sumunod kay Francis sa paglipad patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang kayamanang ito ay kabilang sa Blue-Scaled Race. Ang mga miyembro ng Blue-Scaled Race ay nakikipaglaban sa ibang grupo dahil sa ibang kayamanan. Dahil ang karamihan sa mga eksperto ay nakatuon sa apat na pangunahing kayamanan, ang mga pakikibaka para sa mas mababang mga kayamanan na ito ay hindi kasing matindi. Brat, anong ibig mong sabihin dito? Biglang napansin ng mga miyembro ng Blue-Scaled Race na papunta sa kanila ang team ni Francis. Natural, ito ay dahil nagustuhan namin ang kayamanang ito. Si Francis ay nagbigay ng masamang ngiti. Sinubukan silang patayin ng Blue-Scaled Race ilang saglit lang kanina, ngunit umalis sila kapag nabigo sila. Si Francis ay hindi altruista. Kung siya ay may pagkakataon, hindi niya hahayaan ang mga tao ng Blue-Scaled Race. Flame Slicer. Ang maliit na Ling ay walang awa, kaagad na gumamit ng isang nakamamatay na galaw. Swoosh! Ang mga sinulid ng apoy ay nagsanib sa isang bahaghari na lambat ng apoy na lumipad sa himpapawid sa Blue-Scaled Race. Pagsira ng Dragon Blast. Humang ingkulog, kidlat ng kidlat. Agad na umatake ang lahat sa pangkat ni Francis. Pumunta ka. Ang mga miyembro ng Blue-Scaled Race ay nagsama-sama upang labanan. May bentahe sila sa bilang at walang takot sa grupo ni Francis. Junior, ang Blue-Scaled Race ay hindi nagdulot ng pinsala sa iyo. Hindi na kailangang mag-away sa isa't isa ng ganito. Ang pang-apat na ranggo na tunay na Diyos ng lahing Blue-Scaled. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Winford. Ang banal na sandata ng kamatayan na taglay ni Winford ay tiyak na hindi karaniwan. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa dati niyang injury. Ano? Ang natitira sa mga miyembro ng Blue-Scaled Race ay nabigla, na walang mas nagulat kundi si Quasi-God Leroy. Ang kanilang rank 4 True God ay talagang sumuko kay Francis at humihingi ng kapayapaan. Itinuloy tayo ng Blue-Scaled Race, 1 minuto lang ang nakalipas, na nagbabalak na patayin tayo. Kung humingi tayo ng kapayapaan, papayag ba ang Blue-Scaled Race? Ngumisi si Francis. Bago pumatay ng iba, ang isa ay kailangang maghanda upang patayin. Hehe. Good sir. Magtulungan tayo at pangalagaan ang Blue-Scaled Race, at pagkatapos ay maaari tayong magpasya kung kanino ang kayamanan. Nakita ng kabilang grupo na may conflict sa pagitan ni Francis at ng Blue-Scaled Race at agad na naglabas ng imbitasyon. Patayin. Ang koponan ni Francis at ang iba pang koponan ay nagsanib at inatake ang Blue-Scaled Race. Umalis. Ang ranggo ng 4 na tunay na Diyos ng Blue-Scaled Race ay sumigaw. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama, ang panig ni Francis ay mayroon na ngayong kaparehong dami ng tao, ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay higit na nalampasan ang Blue-Scaled Race. Swish! Ang mga ginintoang pakpak ay kumikislap habang si Francis ay nag-transform sa isang stream ng ginintoang liwanag, diretsyong umaakyat sa dalawang Hu brothers. Noong unang sumali si Francis sa grupo ng Blue-Scaled Race, walang ginawa si Howard kundi gulo para sa kanya. Sa kritikal na sandali, iniwan pa niya ang mga miyembro ng kanyang sariling lahi at tumakas ng mag-isa. Nang maglaon, pinangunahan niya ang isa pang grupo ng mga tao upang harapin si Francis. Ang mga salungatan ni Francis sa Blue-Scaled Race ay nagsimula kay Howard. Sky Penetrating Finger. Ipinalibot ni Francis ang Lightning Fire Obliteration at ipinutok ito mula sa dulo ng kanyang hintuturo. Swish. Isang manipis na gininto ang apoy ang sumiklab sa hangin, tumatawid ng malalayong distansya sa isang kisap mata. Napasigaw si Howard, hindi na nakatakas. Lubos niyang pinagsisihan ang paggawa ng gulo para kay Francis. Napatay sa isang suntok. Si Francis ay isang quasi-god na ngayon, at ang kapangyarihan ng kanyang Lightning Fire Obliteration ay mas higit pa kaysa dati. Kapag pinagsama ang kanyang level 1 Fire Intent at ang Sky Penetrating Finger, napakadali na agad na burahin si Howard. Little bro. Sumigaw si Zed sa galit, ngunit maaari lamang siyang tumalikod at tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Sa Blue-Scaled Race,
ang pinakakinaiinisan ni Francis ay si Howard, habang ang pangalawa ay maaaring siya lamang o si Quasi-God Leroy. Ngunit sa sandaling ito, ang rank 4 True God of the Blue-Scaled Race ay walang interes na makipaglaban sa dalawang grupo. Siya ang pinakamabilis na tumakbo, at ang iba pa sa grupo ay nakasunod lamang. Walang nagmamalasakit kung si Zed ay nabuhay o namatay. Munting Ling, patayin si Quasi-God Leroy. Nagmensahe si Francis kay Little Ling. Maliban kung ginamit niya ang ilan sa kanyang mga trump card, mahihirapan si Francis na patayin si Quasi-God Leroy, kaya ipinaubaya niya ang gawaing ito kay Little Ling. Swish! Ginamit ni Francis ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings para mabilis na makahabol kay Zed. Francis, bitawan mo ako. Pinatay mo na ang nakababatang kapatid ko. Naramdaman ni Zed ang nakakatakot na wind lightning intent sa likod, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Masyadong mabilis si Francis. Imposibleng makatakas siya. Ikaw ang kuya. Hindi ba dapat samahan mo siya? Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Inilipat ni Francis ang kanyang soul power at sacred power sa isang palad na gawa sa gintong apoy ng kidlat. Boom! Bang! Pumalakpak. Ginawa ni Zed ang kanyang makakaya upang labanan, ngunit siya ay napakahina. Ang pag-atake ni Francis ay nagtulak sa kanya pabalik ng ilang dosenang li, na iniwan ang kanyang katawan na nasunog na itim. Swish! Sa pamamagitan ng sky-penetrating finger, binawian ang buhay ni Francis. Sa ibang lugar, si Quasi-God Leroy ay may ilang eksperto na nagpoprotekta sa kanya. Kahit na naabutan ng Black Destruction Serpent Dragon at nagsimulang tumulong kay Little Ling, napakahirap pa ring patayin si Leroy. Pagkatapos ng lahat, si Quasi-God Leroy ay isang kababalaghan ng Blue-Scaled Race, sa isang ganap na naiibang antas mula sa Hu Brothers. Guru, ang mga tao ng Spacetime Sacred Land ay lumalapit sa pilak na damit na iyon. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe ang nakaasul na elder kay Francis. Ibinaling ni Francis ang kanyang mga mata upang tingnan ang kalangitan. Ang maraming eksperto ng Spacetime Sacred Land pati na rin ang iba't iba pa na nagnanais ng Spacetime Robe ay nagawang gumamit ng ilang paraan upang paghigpitin ang mga paggalaw ng Spacetime Robe. Halos 50 tao ang nasa paligid ng Spacetime Robe. Itigil ang pagtugi sa Blue-Scaled Race. Sa sumigaw na utos na ito, lumingon ang lahat at lumipad kasama si Francis patungo sa Spacetime Robe. Bagamat ang Spacetime Robe ay pinaghigpitin sa isang partikular na lugar, napakabilis pa rin ito, at maaari rin itong gumamit ng mga spatial na diskarte tulad ng instant movement. Dahil dito, wala pang nakahuli nito. Ang Spacetime Robe. Ang mga mata ni Quasi-God Yuan Kong ay kumikinang sa pananabik habang inilabas niya ang isang kulay pilak na anting-anting na jade. Pumunta ka. Inihagis ni Yuan Kong ang anting-anting sa Spacetime Robe. Swish! Tulad ng inaasahan, ang Spacetime Robe ay umiwas sa anting-anting. Pumutok. Pinaandar ni Quasi-God Yuan Kong ang kanyang divine power habang siya ay sumisigaw. Brerum. Agad na sumabog ang Silver Talisman, at ang Space Intent na may halong Soul Ripples ay kumalat sa lugar. Ang lahat ng espasyo sa paligid ng punto ng pagsabog ay nagsimulang lumibot habang ang malakas na alon ng kaluluwa ay dumaan sa paligid. Buzz! Bees! Nanginginig ang mahinang layunin ng Spacetime Robe habang huminto ito ng 1 segundo. Ang mga hindi alam kung ano ang mangyayari ay naapektuhan din ng pagsabog, ang mga eksperto na may mahinang soul intent ay nawalan pa ng malay. Sisingilan. Si Quasi-God Yuan Kong ang unang bumaril pasulong. Ang isang bahagi ng mga tao ng Spacetime Sacred Land ay napanatili ang kanilang kamalayan at sumunod sa kanya. Whoosh! Whoosh! Nagsimula ring gumalaw ang mga eksperto na nanonood mula sa malapit. Swoosh swoosh! Si Francis, ang Black Destruction Serpent Dragon, at ang iba pa ay mabilis na nagsimulang lumapit din sa Spacetime Robe. Nakuha ko. Ang Quasi-God Yuan Kong pa rin ang pinakamabilis, gayunpaman, at ang kanyang kamay ay inagaw ang Spacetime Robe. Swish! Ngunit nagulat ang lahat, dumiretso ang kamay ni Yuan Kong sa Spacetime Robe.
Buzz. Bees. Nagsimulang lumabas ang space-time robe ng isang kamangha-manghang spatial shadow na pumuno sa lugar. Swish! 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 Ang sinumang nasa loob ng isang tiyak na distansya ng space-time robe ay biglang natabunan ng isang layer ng silver light, at pagkatapos, na may swish. Nawala sila. Lahat ng malapit na eksperto ay natulala sa eksenang ito. Ang space-time robe ay naglaho kasama ang lahat ng taong malapit dito. Si Winfred at Wilfred ay nakatayo sa hangin, ngunit walang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Alam nila na, sa sandaling ito, ayos lang si Francis. 1200. Nasaan ito? Anong nangyari? Naririnig ni Francis ang maraming nababahala at nagtatanong na mga boses. Iniskan ni Francis ang lugar. Ito ay isang walang laman na dimensyon kung saan lumutang ang 42 bula, bawat isa ay may hawak na isang tao. Isang pintong pilak ang kumikinang sa harap ng bawat isa sa kanila. Bang! Sinubukan ng ilan sa mga tao na sumabog sa mga bula, ngunit sa lalong madaling panahon natanto nila na kahit na ang pinakamalakas nilang pag-atake ay nabigo sa pag-alog ng mga bula. Ang lakas ng kalawakan. Bulong ng isang rank 4 true god ng space-time sacred land habang hinawakan niya ang bula. Ito ay isang miniature na dimensyon ng napakataas na antas. Walang sino man sa mga taong naruroon ang may kakayahang sirain ito. Bees. Sa sandaling ito, isang kalahating transparent, mahabang buhok na matanda ang lumitaw sa lahat. Wala siyang iba kundi ang space-time robe. Senior, sino ka? Bakit tayo nakulong dito? Sa sandaling lumitaw ang matanda, ang lahat ay nagsimulang magtanong sa kanya. Hindi ba't gusto ninyong lahat ang space-time robe? Sarili ninyong pinili ang pumasok. Isang malalim na ngiti ang sumilay sa magiliw na mukha ng matanda. Ang space-time robe. Ilang tao pa rin ang nalilito sa pangalang ito, ngunit ang iba ay agad na naalala ang sekreto ng space-time robe, ang kanilang mga mukha ay nalilito sa gulat. Whoosh! Iniunat ng matanda ang isang kamay, nagsabog ng pilak na ningning sa spatial na mga bula. Biglang lumabas sa bubble ang mga salita at larawan. Ang isang tao ay sumigaw sa alarma. Ang natitira sa lalong madaling panahon ay natanto na ang kanilang sariling mga bula ay natatakpan ng hindi mabilang na mga salita at isang simpleng larawan. Ito ay isang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ni Francis. Habang inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid, napagtanto niya na, habang nakikita niya ang kasanayan sa pakikipaglaban sa kanyang sariling spatial bubble, hindi niya makita ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa iba pang mga bula. Bibigyan kita ng 3 araw. Intindihin ang teknik sa iyong dimensyon at gamitin ito para basagin ang spatial bubble na nakakulong sa iyo. Kung hindi mo mababasag ang spatial bubble pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay madi-disqualify. Pinagmasdan ng matanda sa kawalan ng karamihan ng tao na may naghihintay na tingin. Ito ay isang pagsubok. Marami sa grupo ang agad na naunawaan ang intensyon ng matanda. Ang space-time robe ay malamang na pumipili ng angkop na master. Bukod dito, ang mga unang bumasag sa spatial bubble ay makakatanggap ng kaunting biyaya. Nakangiting dagdag ng matanda. Isang biyaya. Dahil nasa sabik ang mga eksperto, agad na naunawaan ng mga eksperto ang kasanayan sa pakikipaglaban sa kanila, bawat isa ay umaasa na sila ang unang makakabasag ng kanilang bula. Mabuti rin ang paghahambing ng lakas ng pag-unawa. Napangiti ang mga labi ni Francis. Hindi niya alam kung gaano kahusay sa pag-unawa ang mga henyo na ito ng Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit hindi inakala ni Francis na siya ay napakalayo. Swish! Swish! Si Francis ay nag-activate ng God Spiritual Eye para i-scheme ang combat skill sa kanyang spatial bubble. Space-time combat skill, Heaven Engulfing Palm, middle tier na divine skill. Nanlamig ang ekspresyon ni Francis. Hindi niya inaasahan na ang kasanayang ito sa pakikipaglaban ay magiging uri ng space-time. Napakahirap na maunawaan ang space intent. Ang pagdaragdag ng mas mataas na antas ng time intent ay naging napakahirap ng gawain.
Bukod dito, ang pamamaraan ay isang middle tier na banal na kasanayan na kailangang maunawaan sa loob lamang ng 3 araw. Little Black, anong klaseng combat skill ang tinitingnan mo? Tanong ni Francis, may napagtanto. Isang space-time type technique, diretsyong sagot ng Black Destruction Serpent Dragon. Tulad ng inaasahan. Napabuntong hininga si Francis sa pagtataka. Ang lahat ay malamang na nahaharap sa isang space-time na kasanayan sa labanan. Ito ay tila patas, ngunit ang mga tao ng Space-Time Sacred Land ay may likas na kalamangan, lalo na ang mga nagtataglay ng Eye of Space-Time. Ngunit ang hindi alam ni Francis ay ang karamihan sa mga may Eye of Space-Time ay maaari lamang gumamit ng Space Intent. Kahit na nahihirapan silang kontrolin ang Time Intent. Kalimutan mo na ito. Hayaan mo muna akong intindihin ito. Kinaladkad na si Francis sa dimensyong ito, inalis ang anumang pagkakataong magkaroon siya ng anumang iba pang kayamanan. Buzz. Bees. Sa pamamagitan ng pag-activate ng God's Spiritual Eye, agad na pinalakas ni Francis ang kanyang bilis ng pag-iisip at kakayahan sa pag-unawa. Ang mismong spiritual eye ng Diyos ni Francis ay nagtataglay ng mga spatial na kakayahan. Mabilis na naunawaan ni Francis ang Heaven Engulfing Palm mula sa isang spatial na aspeto. Ito ay isang hanay ng mga simpleng pamamaraan ng palad, ngunit tila naglalaman ito ng napakalalim na mga konsepto. Sa pamamagitan ng paggamit nito kasama ng Space Intent at Time Intent, maaaring magpakita ang isa ng positibong nakakatakot na kapangyarihan. Ang kumpletong pag-unawa ay gagawing maihahambing ang pamamaraan sa isang ordinaryong high-tier na divine technique. Itong larawan. Inilipat ni Francis ang kanyang tingin sa larawan sa tabi ng mga salita. Nang ang mga mata ni Francis ay nakatuon dito, kung ano ang isang simpleng larawan ay biglang nagsimulang magbago. Sa malawak na mundo sa larawan ay isang maputi ang buhok. Ang matandang ito ay gumaganap ng Heaven Engulfing Palm. Whoosh! Sa pag-usad ng mabagal na palad na iyon, bigla itong binalot ng makamundong panggigipit na hindi pinansin ang kalawakan at naging dahilan ng pagbagal ng oras. Tila lahat ng bagay sa mundo ay pinigilan sa ilalim ng palad na ito. Ang kamalayan ni Francis ay nahuhulog sa larawan at naramdamang naroon siya habang ginagawa ng matanda ang palm technique na ito. Nakakamangha. Bulalas ni Francis. Sa pagmamasid, hindi lamang pinalalim ni Francis ang kanyang pangunawa sa Heaven Engulfing Palm, kundi pati na rin sa Space Intent. Si Francis ay nagsisimula pang ang malabo na maunawaan ang pagkakaroon ng Time Intent. Nagtataka ako kung ang pagtingin sa larawang ito gamit ang God's Spiritual Eye ay magbabago ng anuman. Isang nag-iisip na tingin ang lumitaw sa mukha ni Francis. Sa pag-unawa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa space-time, ang mga bihasa sa Space Intent, tulad ng mga miyembro ng Space-Time Sacred Land, ay may kalamangan. Para sa kadahilanang ito, kinailangan ni Francis na pahalagahan ang bawat segundo at gamitin ang bawat paraan na magagamit niya upang maunawaan ang Heaven Engulfing Palm at basagin ang spatial bubble na ito. Focus. Ginamit ni Francis ang kakayahan ng espiritual na mata ng Diyos upang tingnan ang simpleng larawan. Swish! Bumaon ang isip ni Francis sa larawan. Whoosh! Whoosh! Umihip ang malalakas na unog sa malawak na mundo, at ang matandang lalaki ay nakatayo ng tuwid at matangkad tulad ng isang sinaunang puno na nalampasan ang mga pagsubok ng panahon. Whoosh! Biglang ginamit ng matanda ang Heaven Engulfing Palm. Sa sandaling ito, si Francis ay tila naging kalaban ng matanda, at lubos niyang nararamdaman ang space-time intent sa palad ng matanda. Habang tinutulak siya ng palad, naramdaman ni Francis na ang buong mundo ay nagiging isang palad. Wala na siyang matatakbuhan, at parang nasasakal siya. Boom! Dumaan ang palad sa katawan ni Francis. Mas maganda pa ang epekto sa God Eye Dimension. Tuwang-tuwa si Francis. Tulad nito, si Francis ay magiging mas mahusay sa pag-unawa sa discarding ito kaysa sa kanyang mga katunggali. Whoosh! Whoosh! Si Francis ay tila nagsasanay ng palm technique sa tabi mismo ng matanda. Boom! Bang! Pumalakpak. Sa sandaling ito, ilang tao na ang sumusubok na basagin ang kanilang spatial bubble.
Kung tutuusin, sinabi ng matanda na ang unang nakabasag ng kanilang spatial bubble ay makakatanggap ng biyaya. Napakatigas. Isang dalubhasa sa space-time sacred land ay bumulong sa gulat. Kaunti lang ang naintindihan niya sa pamamaraang ito bago sinubukang basagin ang kanyang bula, ngunit ang spatial na bula ay nanginginig lang ng kaunti. Gayunpaman, kung gumamit siya ng anumang iba pang pag-atake, ang spatial bubble ay tila mas hindi magagapi. Napakahirap. Bumantong hininga ang isang quasi-god, lumulubog ang kanyang puso. Isang space-time technique, at isa sa middle tier na divine level. Ito ay sadyang napakalalim, at wala siyang ideya kung saan magsisimula. Sa isa pang bula, may ngiti sa mukha ang Black Destruction Serpent Dragon. Kung makukuha ko ang space-time robe, maaari kong talakayin ang mga kondisyon kay Master. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay bihasa sa isang malawak na hanay ng mga diskarte, at ang dating antas ng paglilinang nito ay napakataas. Ang kakayahan nitong gumamit ng space intent ay naka-recover din sa level 2. Napakalalim ng space-time na kasanayan sa harap nito, ngunit tiyak na mas mabilis nitong mauunawaan ang kasanayan kaysa sa iba. Boom! Bang! Pumalakpak! Sa dimensyon, ang mga tao ay patuloy na umaatake sa mga spatial na bula, ngunit lahat sila ay nakatagpo ng kabiguan. Sa ikalawang araw, nagtagumpay ang quasi-god Yuan Kong ng space-time sacred land at isang rank 4 true god na basagin ang kanilang mga spatial bubble. Maaari kang dumaan sa pinto ngayon. Nakangiting sabi ng Elder in the Void. Swoosh! Swoosh! Dumiretso ang katawan ng dalawang tao sa napakalaking silver gate at naglaho. Anong uri ng biyaya ang nasa likod ng pintong iyon? Maraming tao ang nagugutom na malaman, ngunit hindi nila masira ang kanilang mga bula. Senior, medyo hindi patas ito. Ngayon lang nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa space intent ang dalawang iyon, at mayroon pa silang eye of space-time. Agad na sabi ng isang kabataan. Ang tigas ng spatial bubble ay nakabatay sa antas ng cultivation ng nakakulong at antas ng space-time intent, kaya ang bawat isa sa inyo ay nahaharap sa parehong antas ng kahirapan. Ang Eye of Space-Time ay minana mula sa bloodline ng isang tao, kaya ito ay isang uri ng natural na endowment. Walang pakialam na sabi ng matanda sa kawalan. Malinaw na hindi siya nasisiyahan sa mga pamumuna ng kabataang ito. Si Francis ay nanatiling nakalubog sa God Eye Dimension. Unang kinopya ni Francis ang bawat galaw ng matanda sa paggamit ng Heaven Engulfing Palm. Hindi nagtagal bago niya nahawakan ang anyo nito. Pagkatapos, tumayo si Francis sa tapat ng matanda, na naging kalaban niya sa mga palm technique. Kahit na ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay kasing laki ng agwat sa pagitan ng langit at lupa, mabilis na naunawaan ni Francis ang pamamaraan. Sa hindi sinasadya, nagawa ni Francis na maabot ang level 1 sa space intent. Whoosh! Bumalik ang isip ni Francis sa kanyang katawan. Bagamat gusto pa rin niyang patuloy na matutunan ang Heaven Engulfing Palm, kailangan muna niyang sirain ang spatial bubble at tingnan kung ano ang nasa likod ng napakalaking pintong pilak. Marahil ay marami pang pagkakataon ang naghihintay sa kanya doon. Boom! Bang! Pumalakpak! Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay gumamit ng napakahusay na claw technique na bumasag sa spatial bubble. Sino iyon? Nagawa niyang basagin ang bula. Nagulat ang ilang tao. 4 na tao ang nagtagumpay bago siya, ngunit lahat sila ay miyembro ng Space-Time Sacred Land. Sa sandaling ito, ang lalaking ito na may itim na sukat ay ang tanging tao na hindi kabilang sa Space-Time Sacred Land upang buksan ang spatial bubble. Susubukan din ni Master. Naghahanda ang Black Destruction Serpent Dragon na dumaan sa Silver Door nang bigla itong huminto. Ito ay umasa sa kanyang mahusay na kaalaman at karanasan upang mabilis na maunawaan ang space-time na kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi ito naniniwala na si Francis ay maihahambing sa kanyang sarili sa mga aspetong iyon, kaya kumpiyansa itong mabibigo si Francis. Whoosh! Huminga ng malalim si Francis, nakatutok ang kanyang mga mata habang nagsimulang kumalat sa kanyang paligid ang isang hindi nakikitang aura. Boom!
Ginalaw ni Francis ang kanyang magkabilang braso, at ang mga kamangha-manghang spatial ripples ay nabuo sa pagitan ng kanyang mga palad. Habang nagtutulak pasulong ang kanyang mga palad, isang tila mabagal at napakalaking palad ang natunaw sa kawalan. Sa susunod na sandali, ang imahe ng palad ay sumabog laban sa spatial bubble. Buzz! Bees! Ang spatial bubble ay matinding nanginginig, ngunit hindi ito nabasag. Unang antas ng space intent. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay natigilan. Ito ay nasa tabi ni Francis sa buong oras na ito, kaya naunawaan nito na, kahit na magagamit ni Francis ang mga spatial na kakayahan sa pamamagitan ng kanyang eye bloodline, hindi pa rin niya naabot ang level 1 space intent. Mukhang naunawaan ng taong iyon ang esensya ng kanyang spacetime technique. Isang rank 4 true god ng spacetime sacred land ang tumingin kay Francis at tumango bilang pagsang-ayon. Maliban sa mga tao ng spacetime sacred land, lahat ng tao dito ay mahalagang nakikipag-ugnayan sa isang spacetime na kasanayan sa pakikipaglaban sa unang pagkakataon. Ang space intent sa palad ni Francis kanina ay hindi malakas, ngunit naunawaan niya ang asensya ng paglipat. Bang! Matapos ipadala ang isang palad, nagpadala si Francis ng pangalawa, pangatlo. Kabuuang 7 palad ang bumagsak sa bula. Bees! Lalong tumindi ang panginginig ng spatial bubble. Flush! Ang spatial bubble ay biglang nabasag. Tagumpay! Napaawang ang bibig ng Black Destruction Serpent Dragon. Talagang nagtagumpay si Francis na basagin ang spatial bubble. Nabuhay ito ng hindi mabilang na taon, at ang orihinal na antas ng paglilinang nito ay napakataas at malalim, ngunit nabasag lamang nito ang spatial bubble ng ilang sandali bago si Francis. 1201. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay labis na hindi kumbinsido, ito ay isang saksi sa pag-unlad ni Francis. Maaaring nagamit ng mata ni Francis ang mga spatial na kakayahan, ngunit siya mismo ay hindi naiintindihan ang space intent. Ngunit ngayon lang, malinaw na naramdaman ng Black Destruction Serpent Dragon na ang palad ni Francis ay napuno ng space intent level 1 space intent. Pangunahing sinusubok ng unang round ang kakayahan ng lahat na maunawaan ang spacetime intent, at sa maikling panahon ng isang araw, naabot ni Francis ang level 1 space intent. Ang nasabing malaking pag-unlad ay patunay na mayroon siyang sapat na komprehensibong lakas, kaya isang madaling gawain para sa kanya na basagin ang spatial bubble. Nagtagumpay ang batang iyon. Ang tagumpay ni Francis ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba. Maliban sa mga tao ng spacetime sacred land, si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay ang tanging nagtagumpay sa pagbasag ng kanilang mga spatial bubble. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng hindi maarap na pakiramdam na nagpapahiwatig na ito ay isang matandang halimaw na nabuhay ng maraming taon, ngunit ang Francis na ito ay malinaw na isang batang quasi-god lamang. Damn! Masyadong mabilis ang 2 taong ito. Ungol ni Little Ling. Kahit na siya ay isang rank 4 true god, siya ay masyadong walang karanasan sa spacetime intent. Sinulyapan ng mga tao ng spacetime sacred land ang Black Destruction Serpent Dragon at Francis bago ipagpatuloy ang pag-unawa sa kani-kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kanilang mga mata, ang spacetime robe ay nauna ng inorde na mapabilang sa spacetime sacred land. Bees! Si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumaan sa kanilang mga pilak na pinto. Sa likod ng pinto ay isang malawak na mabituing kalangitan, at sa ilalim ng kanilang mga paa ay isang parisukat na slab ng bato na may sukat na 10,000 li sa bawat panig. Ang ibabaw ng slab ay natatakpan ng hindi mabilang na kamangha-manghang mga larawan at mga inscription. Sa sandaling ito, 4 na tao mula sa spacetime sacred land ang naka-crossleg sa napakalaking stone slab. Habang sinusulyapan ng 4 ang 2 bagong dating, bumungad sa kanilang mga mata ang pagtataka. Maliwanag na lahat sila ay naniniwala na ang mga taong sumusunod sa kanila ay mga tao mula sa spacetime sacred land o mga eksperto ng napakataas na paglilinang. Sa halip, ito ay isang ranggo ng 2 tunay na Diyos at isang quasi-Diyos. Bukod dito, wala silang impresyon sa 2 ito. Kamangha-manghang lugar.
Naramdaman ni Francis na ang space-time intent ay kakaiba na halos mahawakan ito habang dumadaloy sa lugar na ito. Guru, ang lugar na ito ay maaaring ilarawan bilang isang cultivation holy land para sa space-time intent. Habang nililinang ang space-time intent, kalahati ng normal na pagsisikap ay magreresulta sa doble ng normal na mga pakinabang. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na nagpadala ng mensahe kay Francis. Ang space intent ay isang dapat na linangin na layunin, habang ang time intent ay isa sa mga ultimong layunin at walang katulad na kapangyarihan. Gayunpaman, ang dalawang layuning ito ay napakahirap linangin. Kaya, madaling isipin ng isa kung gaano kahalaga ang ganitong uri ng dimensyon. Kaya, ito ang biyayang binanggit ng matanda. Ang mga taong mauunang makarating dito ay magkakaroon ng mas maraming oras upang magtanim dito. Ngumiti si Francis. Mukhang sulit ang pagbasag ng kanyang spatial bubble sa lalong madaling panahon. Si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakahanap ng lugar at naupo sila. Ngunit bago pa makapag-ayos ang mag-asawa at magsimulang maunawaan ang space-time intent ng lugar na ito, narinig nila ang isang matalas na boses. Dahil ang dalawang ito ay magiging mga kaaway natin, dapat natin silang harapin ngayon. Isang quasi-god ng space-time sacred land ang iminungkahi, isang malisyosong ngiti sa kanyang mukha. Naniniwala ka ba na kayang banta tayo ng dalawang iyon? Biglang nagmulat ng mata si quasi-god Yuan Kong at malamig na sinabi. Bumaba ang mga ekspresyon ni Francis at ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang iba pang apat ay ganap na hindi pinapansin ang kanilang pag-iral habang pinag-uusapan nila kung haharapin sila o hindi. Ang quasi-god Yuan Kong ay lalo pang naging mapagmataas, tila naniniwala na ang space-time robe ay nakatadhana na mapunta sa kanyang mga kamay. Walang nagmamadali. Magkakaroon ka ng pagkakataon sa hinaharap. Isang matandang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa lahat ng panig. Pamilyar silang lahat sa boses na ito. Ito ay sa matanda na nagsuot ng space-time robe. Bawat 10 araw na ginugugol dito ay isang araw lamang sa labas. Pahalagahan mo. Muling umalangaw-ngaw ang boses. Kung ganoon ang kaso, maaari akong magtanim dito ng hindi bababa sa 20 araw. Nabalisa ang isip ni Francis, at agad siyang napaayos sa isang cultivating posture. Ang lugar na ito ay isang banal na lupain para sa paglinang ng space-time intent, at ang oras ay bumagal dito. Kailangan niyang gamitin ng husto ang panahong ito. Bilang karagdagan, malinaw na sinusubok ng space-time robe ang kanilang kakayahang maunawaan ang space-time intent sa unang round, kaya ang susunod na round ay maaaring nauugnay din sa space-time intent. Kaya, kinailangan ni Francis na itaas ang kanyang pangunawa sa space-time intent hanggat maaari upang madagdagan ang kanyang pagkakataong makuha ang space-time robe. Biz. Pagkatapos pumasok sa pagmumuni-muni, pinaandar ni Francis ang espiritual na mata ng Diyos. Sa sandaling ito, ang bilis ng pag-iisip ni Francis, oras ng reaksyon, at kakayahan sa pag-unawa ay tumanggap ng malaking tulong. Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman ni Francis na pinatatag niya ang kanyang pundasyon ng level 1 space intent at nagsisimula pang ang maunawaan ang kaunting time intent. Kung maisasama ko ito sa Heaven Engulfing Palm, baka mas mabilis kung maintindihan. Sa isang pag-iisip, pumasok si Francis sa God Eye Dimension. Whoosh! Whoosh! Ang eksena sa God Eye Dimension ay agad na nagbago sa isang matandang lalaki na nagsasanay ng Heaven Engulfing Palm. Ngayong sumulong na ang space-time intent ni Francis, mas naiintindihan niya ang eksenang ito. Pinagmasdan ni Francis ang eksena ng ilang sandali bago bumalik upang maunawaan ang space-time intent. Sa pamamagitan ng paglipat pabalik-balik, lubos niyang nadagdagan ang kanyang kahusayan. Unti-unti, mas maraming tao ang nagsimulang lumitaw sa dimensyong ito. Sa sandaling dumating sila, umupo sila at nagsimulang maunawaan ang space-time intent. Kahit na nabigo silang makuha ang space-time robe sa huli, ang kakayahang maunawaan ang space-time intent sa lugar na ito ay isang malaking kapalaran. Sa tahimik na dimensyong ito, ang space-time intent ay dumaloy na parang tubig sa paligid. Biglang, isang matunog na boses ang pumutol sa lahat sa pagmumuni-muni. Dumating na ang oras.
Mukhang lahat kayo ay kakaiba. Sa 42 tao, 36 ang nakarating sa lugar na ito. Ang matanda na nakasuot ng space-time robe ay lumitaw sa kawalan, nakangiti habang pinagmamasdan ang karamihan. Malapit ko nang maabot ang level 2 space intent at level 1 time intent. Napabuntong hininga si Francis. Ito ay isang malaking awa na hindi siya maaaring magpatuloy sa paglilinang sa isang perpektong cultivation ground. Senior, kung kakaunti lang ang na-eliminate sa unang round, ilang rounds pa ba ang pagsubok? Tanong ng isang rank 4 true god ng Space-Time Sacred Land. Magsisimula na ang ikalawang round. Ang 36 sa inyo ay lalaban sa stone slab na ito. Ang sino mang umalis sa hangganan ng stone slab ay madi-disqualify. Sa huli, 10 tao na lang ang mananatili. Malakas na sabi ng matanda. Ang pangalawang pagsubok ay talagang isang labanan. 10 tao na lang ang mananatili. Ang 36 na tao ay nakatayo sa slab, ang kanilang mga mata ay nagiging madilim. 6 na tao lamang ang natanggal sa unang round, ngunit ang ikalawang round ay naghahanap upang maalis ang higit sa 20. Sa karagdagan, sa dimensyong ito, ang mga diskarte sa labanan ng space-time intent ay makakatanggap ng pagtaas ng kapangyarihan. Dagdag ng matanda sabay ngisi. Ano? May rule na ganyan. Lahat sila ay natulala sa balitang ito. Tuwang-tuwa ang mga tao sa Space-Time Sacred Land. Bilang mga miyembro ng Space-Time Sacred Land, lahat sila ay bihasa sa space intent. Agad na nagsimulang makipag-usap si Francis kay Little Ling. Lahat, sa 36 na tao dito, ang Space-Time Sacred Land lamang ay may 11. Pinandilatan ni Little Ling si Francis bago nagpadala ng mensahe sa iba pang mga tao sa stone slab. Ang mga diskarte sa space-time ay mas makapangyarihan dito, at ang space-time sacred land ay mayroong 11 tao dito. Ang kahulugan ni Little Ling ay kitang-kita. Kung ang mga taong hindi bahagi ng space-time sacred land ay hindi magkakaisa, lahat sila ay aalisin. Ang mga eksperto ay unti-unting nagsimulang magtipon sa paligid ng Little Ling. Nakita ng ilang eksperto na hindi nakatanggap ng mensahe ni Little Ling kung ano ang nangyayari at natural na nauunawaan. Manem. Isang rank 4 true god ng space-time sacred land ang nagsimulang sumimangot. Bagamat may malaking kalamangan ang mga eksperto ng space-time sacred land, kung magsasama-sama ang 25 tao, matitiyak ang kanilang pagkatalo. Dapat may mga tao mula sa Yangling Zone dito, tama ba? Humiyaw ang matatandang tunay na Diyos. Ilang tao ang biglang nagkaroon ng napakatigas na ekspresyon. 3 zone lamang ang nakapasok sa Wild Ancient Secret Dimension, at ang Diyos ng Yangling Zone ay ang Space-Time Sacred Land. Nagawa ng ilang eksperto ng Yangling Zone na makarating sa dimensyon ng space-time na ito. Hindi sila nang ahas na labanan ang Space-Time Sacred Land. Swoosh! Swoosh! 4 na figure ang agad na lumipad sa gilid ng Space-Time Sacred Land. Bahagyang tumango ang rank 4 true god ng Space-Time Sacred Land nang makita ito. Ang mga tao ng Yangling Zone ay hindi nang ahas na sakta ng Space-Time Sacred Land. Ang iba pang 2 zone ay medyo malayo sa Yangling Zone, at ang Space-Time Sacred Land ay walang kontrol sa kanila. Ang panig ng Space-Time Sacred Land ay mas marami pa rin, ngunit ang lahat ng miyembro ng Space-Time Sacred Land ay maaaring gumamit ng space-type na mga kasanayan sa labanan, kaya sila talaga ang mas malakas na puwersang panlaban. Isang malaking karangalan ang lumaban para sa Space-Time Sacred Land. Sumigaw ang rank 4 true god ng Space-Time Sacred Land habang pinamumunuan niya ang kanyang grupo ng 15 patungo sa kalaban. Pumunta ka! Sa panig ni Francis, 21 tao ang sumakay sa labanan. Boom! Bang! Pumalakpak! 36 na tao ang nagbanggaan, nakakatakot na enerhiya ng layunin ang pumupuno sa sukat. Bagamat mas maraming tao ang panig ni Francis, pinipigilan sila ng space-time combat skills ng kaaway. Lumilamon ng langit na palad. Ginamit ni Francis ang tanging space-time technique na alam niya. Boom! Isang ilusyon na palad ng apoy ang dumagundong patungo sa kalaban.
Bagamat ito ay isang space-time na kasanayan, ang ibang mga layunin ay maaaring pagsamahin dito upang madagdagan ang kapangyarihan nito. Ang lahat ng naruroon ay nagawang maunawaan ang kani-kanilang mga diskarte sa loob ng wala pang 3 araw, ngunit nagawa rin ni Francis na itapon sa kanyang isip ang imahe mula sa spatial bubble upang malinang niya ang palm technique na ito habang naiintindihan din ang space-time intent. Sa sandaling ito, mahusay na magagamit ni Francis ang Heaven Engulfing Palm na may higit na lakas kaysa dati. Break. Isang rank 3 True God ng Spacetime Sacred Land ang durog sa lakas ng palad ni Francis. Muli, ipinagpatuloy ni Francis ang paggamit ng Heaven Engulfing Palm. Ngayong isinasabuhay na niya ang lahat ng natutuhan niya, mas lalo niyang naunawaan. Boom! Isang palad ng gintong apoy ang tumulak patungo sa kalaban. Isang walang kabuluhang trick. Ang ranggo ng ikatlong tunay na Diyos ay nanunuya ng tumawa. Bilang isang rank 3 True God ng Spacetime Sacred Land, hindi niya gaanong pinapahalagahan ang Heaven Engulfing Palm ni Francis, kahit na ito ay medyo malakas. Ngunit wala siyang ideya na ang discarding ito ay isang bagay na natutunan lamang ni Francis ilang araw na ang nakalipas. Boom! Bang! Sa ilang mga punto, ang napakalaking gininto ang palad ng apoy ni Francis ay nagawang maglaho sa kawalan ng mas mabilis na humarap sa ikatlong ranggo na tunay na Diyos. Level 2 Space Intent. Kanina lang niya pinipigilan ang kanyang intent. Napatulala ang rank 3 True God. Level 2 Space Intent. Naramdaman ng Black Destruction Serpent Dragon sa malapit ang mukha nito na nanlamig sa gulat. Kailangang malaman na, kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay gumugol ng napakatagal na panahon sa paglilinang sa dimensyong ito ay napakalayo pa rin mula sa Level 3 Space Intent. Sa kabilang banda, si Francis, na isang baguhan pa lang, ay nagawang maabot ang Level 2 Space Intent sa loob ng mahigit 20 araw. Anong klaseng halimaw ito? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.